topic ngayon ng pag-uusapan natin mga kababayan ko. Dahil po dito sa mga fake news na mga bitter mga kababayan na kung saan ay mga talagang credit grabber po mga kababayan. Oo. Credit grabber, tama po narinig nyo, credit grabber na mga didilis dito sa Pilipinas. Okay, kasi bakit po credit grabber mga kababayan? No, dahil sa walang ginagawa, yung kanilang vice presidente ay di umano itong si ano raw, ang gumawa ng paraan para makauwi ang ating mga kababayan. Galing pro Middle East pa. Okay, dahil may gera nga, 'di ba? So gumagawa ng kapamaraanan itong mga didilis dito sa Pilipinas at sa iba't ibang panig ng mundo na kung saan kine-credit po nila, ginagrab po nila yung kredito na ginawa ng ating mahal na Pangulo. Yan ang sinasabi natin 'di ba? Oo. Wala na pong magawa ang mga didilis, 'di ba? Kung hindi mang-angkin ng hindi kanila. Well, signature naman na talaga nila yan mga kababayan ko, 'di ba? Alam naman natin kung paano po katampalasan, kung paano po gumalaw itong mga didilis na ito. Okay? 'Di ba? Kaya nga po ang daming lumalabas ngayon na fake news, especially itong na si si Pulong Duterte daw po. Si Pulong daw di umano ang nagpadala ng eroplano. Usang gala talaga. Oo. Saan ba talaga humuhugot ng kapal na muka itong mga supporter nyo? Shoutout po sa inyo mga Duterte. Pakisabihan naman po yung inyong mga 'di ba? Yung mga supporter nyo na ang kakapal na muka, ang titigas na mga muka, angkin ng angkin mga kababayan ko. Oh. So para matapos siya mga kababayan, okay? Ito po kung saan talagang meron pong katibayan na pinauwi po ng ating mahal na Pangulo itong mga itong mga nasa gitna po ng gera ngayon na gusto pong umuwi. Gumawa po ng kapamaraanan ang ating mahal na Pangulo. Okay? Ayan ito po yung yung pinapalabas ng mga didilis, mga kababayan. Ayan, tignan nyo. Gumawa sila ng karatulang ganyan. Basahin natin ayon sa Daily. Gumawa pa sila ayon sa Daily Philippines daw, Baste Duterte nagpadala ng eroplano para sa mga OFW sa Middle East. Di ba? Gaano ka bogus 'yan? Gaano ka fake news 'yan, mga kababayan? Itong ating mahal na Pangulo ang gumawa po ng paraan para po maisaayos itong paglapag po ng eroplano diyan sa Middle East at makauwi po ng ligtas ang ating mga kababayang Pilipino. Dahil po dito sa sinasabi nila na wala raw kakayanan ng ating mahal na Pangulo na sagipin daw itong mga kababayan natin na naipit sa gera. Di ba, laking katarantaduan. Doon pa lang alam mo na na gagawa talaga ng kapamaraanan itong kampon ng mga dutae, ng mga didilis para po masira talaga ang ating mahal na Pangulo. Wala na bang bago? Hindi, tanong lang natin sana sa mga didilis. Wala na ba kayong bago? Wala na bang hindi ba pumapasok ang inyong propaganda? 'Di ba? Literal na talaga kayong propagandista dito sa balat ng Pilipinas. 'Di ba mga kababayan? Hindi nyo napapansin habang tumatagal, lumalabas ng literal yung kanilang mga kawalangyaan, 'di ba? What more pa kaya kung kung manalo 'yan? Hopefully, 'di ba? Hindi manalo yan si Sara. Dahil baka pag nanalo yan, mga kababayan, sa 2028 election, hindi lang ganyan ang gawin
na mga supporter nila. Ano po? No, baka walang yain na lahat ng tao, 'di ba? O kagaya nung ginawa nung dating administrasyon na literal naman walang nagawa talaga, 'di ba? Halos lahat matataas, 'di ba? Wala nga, sabi nga niya mismo wala akong pakialam magkanda matay kayo diyan, 'di ba? Oh. Kaya po ito yung sinasabi natin mga kababayan na dapat bantayan talaga natin ito. Dahil dito po dito po nila ginagawa ng diversion tactics itong ating mahal na pangulo. Saan po? Sa mga issue na sila rin ang naglalabas. 'Di ba? Kasi hindi naman po talaga, sa totoo lang real talk. Hindi naman po talaga nakagawa na maganda yung vice presidente nila, 'di ba? Sige, pag tinanong nga natin sa kalye survey, 'di ba? Ang dami na pong lumabas na kalye serye na kung saan pagka sumagot ang DDS or ang DDS, pag sumagot po sila, out of nowhere yung mga sagot. 'Di ba? Pag tinanong mo, bakit gusto mo manalo ang mga Duterte? Or bakit mo gusto manalo si Sara Duterte? Gusto ko po kasi magaling yung nagawa ng tatay niya. Ano ba sa tingin mo yung nagawa ni Sara Duterte? Yun lang, di ba? Oo, ganun agad sila. Kaya real talk, no? Real talk sa mga bobo diyan, no, na mga bobotante. Buti na lang mapapalitan na kayo ng makabagong henerasyon, ng mga bagong henerasyon na magpapaayos for sure sa ating bansang Pilipinas. Dahil kahit mga kabataan, pag tinanong mo ngayon, sa totoo lang mga kababayan, pag tinanong natin mga kabataan ngayon, halos ayaw lahat. Ayaw lahat kay Duterte. Ayaw lahat kay Sara. Tulad ng anak ko, pag tinanong ko anak ko, 'di ba? Hindi niya alam kung ano ang nagawa ni Sara. Hindi niya alam kung sino si Sara. Kasi bakit? Hindi siya nagiging visible sa mata ng mga estudyante dahil nga hindi nakikita dito sa Pilipinas or wala nababalita na magandang nagawa. Tapos ngayon ang aanuhin nila, lahat ng ginagawa ng ating mahal na Pangulo, gusto credit sa mga Duterte. Kahit fake news na. Ang importante, 'di ba? Ang importante sa kanila ay maging mabango at masira. Maging mabango ang mga Duterte at masira ang ating mahal na Pangulo. 'Di ba? Ito po katibayan, yan na nagpauwi ang ating mahal na Pangulo. Ayan pakita natin na mismo ang Pangulong si PBBM po ang nag-arrange niyan. Okay? Ayan 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 Yan po ang inaangkin nila mga kababayan. Yan po ang inaangkin nila. May papakita pa tayong mga iba. Katunayan na itong mga boplok na ito, walang magawa sa buhay talaga. Ito po, nagba-viral po ito. Okay, 442 Pilipinos mula sa UAE sa wakas ay nakatapak na. Nakatapak na muli sa lupang sinilangan, which is ang Pilipinas. Sa mabilis na aksyon ng Department of Migrant Workers at direktiba ni PBBM, matagumpay na lumapag ang Philippine Government Chartered B747 400 flight papauwi. Napauwi ang ating mga bagong bayani. Ito po, katunayan. Mismong mga nasa eroplano po, mismong mga nasa eroplano, ang
nagpasalamat kay PBBM. Oh. 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 Wait lang. Oh. Narinig nyo? Salamat po, BBM. Oh. 'Di ba? Hmm. Hmm. Oh. Ah, sama-sama po sila diyan, mga kababayan. Even yung iba diyan, DDS po. Mga solid Duterte po. Oh. Ngayon po, no, lusaw ang mga fake news dahil dito sa inilabas ng mismong supporter, no, ng mga DDS na nagpapasalamat sila saan po sa ating mahal na Pangulo. Di ba? Credit grabber pa more. Comment down below kung tama ba o mali ang sinasabi natin dito. Fake news ba tayo o hindi? Kasi sila literal na fake news. Biruin nyo, gumawa pa ng tawag dito, ng gumawa pa ng picture na kung saan nilagay nila itong si si Baste Duterte, mga kababayan. Kaya lusaw talaga yung fake news dito, 'di ba? Tapos anong sagot ni Sara Duterte dito? Wala po. Nga literal. Kasi bakit? Nakatuon po siya ngayon dito sa impeachment niya. Di yung mga literal na supporter ng mga DDS, mga kababayan, na napauwi po ngayon, wala na, nagbaliktaran na. Kasi wala rin naman, real talk, wala rin naman silang maasahan sa sa sinusuporta nila. Ni wala nga pakialam sa kanal, ni wala nga man lang nihay-niho Diba? Hindi man lang kinamusta, hindi man lang diba, kung may malasakit ka talaga, diba, sa ginagawa ni PBBM, makikiisa ka diba, bilang isang vice presidente, bilang isang iniluklok ng taong bayan diyan, makikiisa ka sa magandang hangarin ng ating mahal na Pangulong si PBBM. Paano? Diba? Tulonggis nga kasi, hindi po alam kung paano yung salitang public service. Ano ang alam niya? Ano ang alam niya? Halos wala po, 'di ba? Pinahiya nga mismo ng SMNI, 'di ba? Nung kanilang tinanong po si Sara Duterte ay wala pong maisagot na maayos. Yan ba? Yan ba ang tatakbong presidente ng bansang Pilipinas? Yan po ba yung aasahan natin sa tao na yan? Hindi nga po makasagot kahit po dito sa kanyang impeachment complaint laban sa kanya. Sali-saliwa po ang sinasagot. Pakinggan po natin. Oral kay Vice President Sara Duterte ang hiling niya ayon party list Representative Chel Joko ay kasabi niya ang kanyang financial record ay na walang sapat na ebidensya para sa isang impeachment case. Pati ang nahilingang paglipat sa kustodiya ng Kamara ng nagpakilalang Frank Panas na Rabin Pandayaga hindi pinapakala ng pise. Diba? Kasi kumakalat po ngayon, mga kababayan, sasabihin niya hindi sapat ang ebidensya. Hindi sapat ang ebidensya, meron nga silang hawak na ebidensya. Importante rito, hindi niya kasi naintindihan, mga kababayan, na importante na yung yung subpoena, na ibibigay ng Kamara dito po sa para sa ma-open yung kanyang bank accounts is para po magtali. Kung magmamatch yung record na ipinasa or isinumite ng mga complainant dito sa sa impeachment, no?